Ayan. Bali nakuha na natin yung ating COR. Ayan. Tsaka binigyan tayo ng ganito. Ayan, bibilisan ko lang ah. Ituturo ko lang sa inyo kung paano ko nakuha itong COR ko. Bali una, nag-register lang ako online. Papakita ko na lang dyan sa screen. Punta lang kayo sa Chrome. Ayan. New BizReg. Yung nakalagay. And then may step 1, step 2, step 3, tsaka step 4. Bali susundan mo lang to. Itong step na yan. Tapos, da-download mo to sa step 1 yung letter A. Ayan. Ito yung da-download mo yung BIR form number 1901. Bali, download mo yan. And then, fill upan mo. And then, save mo. Sa step 2, ganun din. Bali, may da-download ka. And then, edit mo rin. Naka-PDF dapat. Tapos, okay na yun. Pag na-edit mo na, save mo lang din. Tapos, sa step 3, itong documentary stamp sa ano na to, pinaka-branch sa BIR. Doon mo siya bibilin. And then, step 4, lagay mo dyan yung ano, yung kung saan ka nakatira. Pinaka-location mo, ako NCR 2nd District. Tapos, Quezon City ako. Tapos, ang barangay namin Bagong Silangan. And then, ayan, self-employed. Bali, pagka-fill up mo niyan, may lalabas agad na RDO dito. Yung RDO, ito yung yung pinaka-branch na malapit sa inyo. Diyan mo malalaman kung saan ka pupunta. Bali, ang pinakamalapit sa akin yung RDO ko is 028, which is Novaliches lang. Ayan. Bali, di ba may mga sinagutan tayong mga form, yung 1901 at saka yung isa. Bali, yung sinave mo, i-email mo ngayon dito sa pre-novide na email address. Ito kasi yung sa branch na generate sa akin sa Novaliches to. Bali, kung sa ibang lugar ka, iba ring email yung lalabas dito. Bali, punta ka lang sa email, tapos i-attach mo yung lahat ng file na kailangan. Tapos, hintay mo na lang mag-email ulit sa'yo yung BIR. Bali, nag-email sila sa akin. Ganito yung nakalagay. Pakita ko sa inyo. Wait lang. And nag-email sila. Nakalagay, good day, forwarding this email to appropriate action. Nag-email sila. And yung in-attach ko, yung DTI ko, yung tax type question, tsaka yung 1901. Bali yan. Ngayon, meron silang mga hihingin pa na requirement, additional requirement. Nakalagay dyan ito. Una, yung BIR 1901, nasenda natin. Yung DTI, nasenda natin. Yung, ito, yung additional, kailangan mong ID. Magpa-xerox ng ID, back to back. Tapos, pirmahan mo lang sa gilid, 3 beses. Tapos, yung, meron din kailangan na selfie, nahawak mo yung ID na nagpapatunay na sa'yo nga talaga yung ID. And then itong number 5, yung documentary stamp, doon na nga to sa may branch na 30 pesos. Tapos may mga tanong din sila dito, katulad nito, what line of business are you registering? Tapos tatanong din nila kung are you online seller and what products are you selling. So yun, lagay mo lang din, isama mo sa email
sagutin mo lang din to, and then yun, email mo na dun. Kung saan yung pre-provide silang direct email, bali doon mo na lang din i-email. Tapos magre-reply yun. Pag nag-reply na, tatawagan ka na rin nila anytime. Tapos sasabihin nila kung kailan ka pwedeng pumunta doon sa branch para kunin yung COR mo. Kasi for releasing na yun. Bali, kukuha ka lang kailangan mo lang din kumuha ng booklet, 10 booklet. Required yata talaga yun. 10 booklet, yung pinaka magiging resibo mo sa business mo, at yung stamp na 30 pesos. Bali yung 10 booklets na yun, 1.5 plus 30 pesos, yun lahat ng babayaran mo pagdating mo dun sa branch ng BIR. And then, pagpunta mo dun, release na agad ng COR. Then, i-stamp lang nila yun dito. Then, okay na yun. Tapos yung 10 booklets, to follow na daw yun, baka second week. Yun, tsaka bago siya ibigay. May pre-provide naman silang number para kontakin in case na dumating na yung 10 booklets. Tapos noon, meron din silang in-offer na seminar para matuto din tayo, siyempre, di ba? Once na register na tayo sa BIR, hindi lang naman ganun lang yun. Meron din tayo mga responsibility na dapat gawin. Kung meron kang store online, magpa-register ka na din ng COR para hindi ma-deactivate yung ating account. Tsaka sa mga bago lang din sa business, kailangan nyo din to. So yun lang. Bye-bye.